pagkain ko. Pwede mo pila na lang. Isa pa, wala nakakaon. Labi ng mga worker na ganina pa dire. Dashi, aning na, panili ganina pa. Ay, pwede. Yun, ano tayo, no? Part 2 sa ano natin dito ngayon. Latest update. Dated today, August 26 pa rin, gabi. So it's 7:45 ng gabi. So tinanong natin yung ano, ganap ko dito. Wow. So may nag-donate na taga JNC. Okay. So umatras na, no? Yung mga ano dito, yung crowd umatras. So ibig sabihin dadagdagan yung ano siguro tropa ng mga kapulisan. So di ko alam kung sila yan ano, mga members of QOJC or di ko alam, no. Basta ano lang, pakita ko na sa inyo yung ganap dito sa lugar. Kita paano meron ako may hatid sa inyo na exclusive video, exclusive footage and coverage sa lugar. No filter, no cuts, no edits. So nag-atrasa ng mga tao dito. So trap na daw, no? Atras na daw at ano. Ita-trap daw. Abusadong pulis dahil abusado din ang presidente at ating bansa, ng ating bansa. Okay. Libre. Oh, sige. Sige, napakatag ko sa uban na. Di mga estudyante, manggut mo ba? Hindi mo ba pinag-eskwela? Okay. Ay, so dili na functional. Wala na. Na online classes na lang. Okay, at least padayon day gapon. Oo, syempre, dili kita. Mo gani, no? Pero ka na lang yun. Mas nindot yun kung face to face. So College of Law sila, ma'am. So Jose Maria College. So pagkakaalam ko, kasi meron akong mga kapitbahay, no, mga matatalino, mga scholars. Dito nag-aaral sila sa JNC. So ano sila sa scholars, no? So ibig sabihin hindi lahat ng mga estudyante dito sa JMC is member ng ano, QOJC. Excuse me, kayo yung Tagalo? Anong pangalan nyo? Sige, nice to meet you. Thank you sa donation. Along tao na nila, ilang pasulyon. Mag-imag senaryo. Para palagi o makaluluo. So ibig sabihin talaga na, hindi ibig sabihin na JMC nag-aaral is ano, member. Of course. Kasi marami makapitbahay din ng mga scholars din dito, mga matatalino. Kasi yun ang problema kasi may mga narinig kami 1,000 scholars. Lalo na kami affected din kami kasi sa College of Law kami. Mga college of law pa yun. Kasi mga teachers din kami ng JMC. Elementary. Grabe na bukas na yung pasukan, di ba? So kanina wala sila naman. Hindi ka mga parents din. Parang ano naman, may nag-take over, may mga pulis na sa loob. Ay, ang dami nila sa loob. Kaya nga, no. Kasi kagabi, pansin ko kagabi, parang ano eh, may mga flashlights lahat yata, pansin ko kagabi. Third day na nila ng pag-occupy sa loob. Ang dami nila. Ang ginagawa nila, siniprovoke nila ang mga workers. Ginagalit. Para magalit, meron silang rason kung ano. So wala na fully occupied na talaga. Fully occupied. Pero may mga worker pa. Pwede ko kayo picture na. So yun, no, affected nga. Ito, for example, itong Waxis, drive-thru, itong ano nila, yung tindahan. So for sure, ang mga nagtatrabaho din dyan, mga scholars. Pero ngayon, wala sila trabaho, no? Kasi nga, ano sila, parang, staff operation. So walang trabaho, walang income ang mga empleyado.
Tapos yun lang. Ang mga kakain siguro walang problema kasi mayroon naman Jollibee, mayroon naman ibang choices. Pero yung mga nakasalala yung kailangan income sa pagtatrabaho diyan. So sila yung walang choice, walang option. So ito naman mga estudyante, so sila College of Law. Yan. Mga estudyante, tapos may mga ano din mga teachers. Tapos 1,000 scholars pala to dito. Binubuo. I mean, meron silang consist of 1,000 scholars. Ito nga GMC. So as I've said nga meron nga tayong kapitbahay talaga kakilala na mga siya, academic achievers, excellence, mga achievers So dito nag-aaral sila, full scholars. And yun, naging sila successful. So mga estudyante, parents, estudyante ng GMC, parents ng mga estudyante ng GMC at mga empleyado ng GMC, andito sila ngayon sa labas at papakita ng kanilang suporta, simpatsya sa mga taga KOJC members. At isa rin talaga sila sa naapektuhan sa ganitong senaryo dito sa ganitong event. So yun na nga tapos may mga MAESO group, may mga OFW group. Basta ulitin ko kung kagabi rito is mga 8-0 lang kagaya ko, tsaka KOJC members ngayon ay nadadagdagan na talaga ng grupo. Ayaw na, kahit Kirgason na punta na. Taro na kayo na sila. Hampot, 911. So kanina meron tayong nabasang article kanina sa nag-flash sa Facebook lang din. Di ko alam kung kanino basta random lang ng mga shared post na yung bunker daw ng compound, somewhere sa compound is pasasabugin daw nila tawag nito senatore kaya para daw parang pinaniniwalaan nilang daw nakatago si Pastor Apollo Kibuloy. So sabi si Torion ba yun yung abogado ni KOJC lawyer ba yun siya or abogado talaga siya ni Pastor Apollo Kibuloy na sabi niya wag namang gawin yun. Kasi maaring parang yun damage damage to property. 10 million na reward money. So mukhang kulang yata yun pambayad nila just in case na sila ay makasuhan ng taga KOJC pagkatapos itong event na to. Siyempre hahabulin talaga itong mga kapulisan na sumisira sa kanilang mga properties. Kasi di ba ang sabi kasi search warrant lang, search ganun, pero wala daw pa yata sa usapan na manira sirain ang mga properties. Ano sa tingin nyo? Tama ba yun? Yung aking mga sinasabi dito? O kulang din sa aking mga nababasa. Tapos kanina naman meron tayong nabasa din naman na yun, ganun din random shared post lang din sa Facebook na si DILG Secretary Abalos ay sinabi niya na wala daw parang hindi daw utos or walang kinalaman ang palasyo tsaka sila sa nangyayari dito sa KOJC compound. Kumbaga yun daw ay parang initiative daw sa mga kapulisan or PNP department or PNP sa hanay ng kapulisan. So ibig sabihin nun parang sila parang hugas kamay kung intindihin natin, parang hugas kamay. Wala silang kinalaman. Parang hindi nangagaling sa kanilang mandate or mandato sa mga ginagawa ng mga kapulisan dito sa KOJC compound. So ibig sabihin kung maaaring pag once na kakasuhan itong mga kapulisan dito, kasuhan ng KOJC, so hayaan kumbaga parang magiging laban nila yun personal wala nang kasi hindi sila back up by Malacanang Palace and even sa DILG Secretary. Yun yung pagkaka
interpret ko sa sinabi ni DILG Secretary Abalos kanina. Ari Miss Gawas mga tulong. Malipay mo nga na Miss Gawas magpuyo ron. Wa mi kaon. Wa pa mi tulugan balay. Kunya maglakot ba mo sa mga kamo dire? Kamo ba yung nagpasulod sa mga dire? Pa, nagana masuko. Nag-approve ba ya mo? Kamusulod na mi dire para mutan namin sa mga igsoon diha. Ngayong ipambunalan kung nangamatay na ba nila sa sulod. Yung ang ipangkirgas. Nga karon kulungon mi ninyo. Isa man ay na. Lang ikitan rap ninyo na. Wala pa mi dalang bunal. Ang utana mi ganina asa man tutok. Kaya karon namin dire kulungon mi ninyo. So yung formation nila ng paatras sila ng paatras yung mga kapulisan. So okay, another space na naman ang naharangan na. So palaki ng palaki yung ano no, yung space dito sa area na makokontrol na nila. Ibig ko sabihin parang ano, kontrolado or ibig sabihin parang ano, nagiging territory na nila. So kung napasin niyo dito, di ba maraming tao dito kanina. Ngayon wala na, paatras na nila, paatras ang mga civilian. So hahanap lang tayo dito ng ano no, ng possible na KOGC member na pwede nating mapagtanungan talaga ng pinaka legit no na information na maibigay sa atin kung ilan ba talaga ang member ng KOGC na nakatira dito sa loob. Pas ano, okay na pala 3,000 pala katao ang mga administrators, mga nagtatrabaho dito sa loob ng KOGC compound. So 3,000. So ganun lang sila kakunti. Tapos ang mga kapulisan naman ay 2,000 no. So parang ang ano dito, ang feud or yung ano yung parang tension between 2,000 policemen and 3,000 administrators sa KOGC compound or KOGC members. Tapos syempre ang mga itong mga police natin, kapulisan, ano yan sila, well trained, di ba? Kasi ano sila well trained. Tapos yung mga taga ano naman, mga taga loob, mga administrator, mga matatanda, babae. So wala, ano sila, no match. Kung palakasan lang, persahan lang. Ayan na, so roadblock na talaga no. Paatras na sila na paatras. Ito yung nangyayari po ngayon. So ito rin na to mga ano no, mga estudyante, mga kadalasan dito is mga law students. So ito yung eskwelahan nila, Jose Maria College. Tapos ano siya? Hindi na yan pwedeng walang magiging pasok diyan. Hindi na sila face to face no classes kasi nga ano na siya or na-invade na. Tama ba yung term ko? So correct me if I'm wrong ha. So na-invade na. Yun na lang gagamitin kong term. Na-invade na ng mga kapulisan ang area no, ang gusali ng GMC. Which is ang GMC is hindi naman yan talaga. Ano yan eh, kumbaga private institution siya. Yan ang eskwelahan, college, university. So ito mga dito, mga ano to dito, mga estudyante. So
So, you know, meron to nakausap dito na KOGC member. Ang tawag, okay, for the contest or ano lang, trivia or for information no, sa mga nanonood nito na hindi alam about ano ba ang KOGC. Kasi sabi kasi nila kulto, no? Hindi naman kulto talaga. Hindi ko naitanong pala si ma'am kung kulto ba ang KOGC. Sige, tanong na natin. Okay, so ngayon, okay na no, nakausap natin si ma'am ulit yun. So sa mga nasasabi na kulto ang KOGC, hindi ho siya kulto. Kasi yun na nga, ang pagkakaalam ko ang kulto is yung kay Senyor Aguila, tsaka yung kay Robin Icleo. Yun yung pagkakaalam ko na kulto. So let me know in the comment box kung maniwala ba kayo or agree ba kayo dun sa sinabi kong kulto ang Robin Icleo or tsaka yung yung kay Senyor Aguila. Pero itong Kingdom of Jesus Christ ay hindi ho sila kulto. So sabi nga ni ma'am, siya, ang Kingdom of Jesus Christ, ang turo ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanila is yan yung turo din ni Jesus Christ na pagmamahal, pag-ibig sa kapwa, respeto, at yun na nga. Basta kung ano yung turo ni Jesus Christ, di ba? Sa humanity, sa kamunduhan. Kung binato ka ng tinapay, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So ibig sabihin nun, kabutihan no sa kapwa. Ang kanilang turo. Kapayapaan. Kagabi, mapaprove ko yan, ma-atis ko yun na consistent yung sinabi ni ma'am na kapayapaan. Pag binato ka ng bato, batuhin mo na ng tinapay. Kasi kagabi, di ba, kahit pasabihin natin ng mga kapulisan, yung iba ay nagiging marahas, no? Yung iba. Pero, nakita ko kagabi, nakaka-touch kasi binibigyan ng KOGC members ang mga kapulisan ng mga pagkain. Hindi sila nagbigay ng pasahod sa inyo. Kami mga mga ordinaryong tao, kami ang nagbabayad sa inyo, pasahod sa inyo. Bakit kami inyong inabuso? Ang abusuin nato, kanan, mga kanyuan, Pinoy kapos at parutan. No to religious persecution. So, yun, no? Bali, ang KOGC is hindi kulto. KOGC is no cult. So, ang turo ng kanilang pastor ay pagmamahal sa kapwa, respeto, kapayapaan, love the enemies. So sabi nga ni ma'am kanina, si ma'am is parang senior siya, may edad na siya or ba tawag, basta may senior, basta ang tawag sa mga okay, balikan natin yung trivia. Ang mga nakatira sa ito palang compound ni KOGC ay siya, community pala talaga siya, hindi siya yung simbahan lang, hindi siya templo lang, kundi ito talaga ay community, mga bahay, may pamilya, tahanan ng mga pamilya. So, ibig sabihin, kompleto, may asawa, may nanay, may tatay, may mga anak, may mga kabataan. So ang tawag sa mga taong nasa loob ay mga worshiper slash tawag na, kalimutan ko tuloy. Wait lang workers, o parang gano'n, so full-time workers, full-time worshippers, parang dyan sila sa loob nakatira. Sa buong buhay nila. So ibig sabihin, kapag i-invade sila ng mga kapulisan, palayasin sila at paalisin. So hindi nila ma-imagine kung anong mangyayari, saan sila matutulog, wala silang uwian, wala silang bahay. Kasi ang KOGC compound is yun na nga, ulitin natin, hindi lang ho pala siya worship area, hindi na siya templo or simbahan, kundi siya talaga ay community, ibig sabihin pamilya, diyan nakatira lahat. So wala silang matatakbuhan, matutulugan, masisilungan. Sa mga nasasabing kulto, hindi sila kulto. Kasi ang turo nila ay, ayan na nga, turo din ni Jesus Christ. Siyang tinuro din ni Pastor Apollo Kibuloy.
So yung mga nagsisigaw dito sa labas ngayon ay ano, hindi lang sila ano ha, hindi na sila pure na mga, hindi na to lahat ay KOJC members, mga sympathizers na lang tuloy ito. Mga taga-outside, no? Mga non-members. Tandaan ninyo, may may-ari ang buhay natin, mga kapatid. Huwag niyo pumamalaki na malakas pa kayo at bata pa. Tandaan ninyo ang simenteryo. Walay didiscriminate ang simenteryo. Pinagamatanda. Tandaan ninyo yan. Nakita ninyo ang simenteryo para sa mga matadanda. Tama yung ginagawa ninyo. Kaya din kayo karoon mo bula na mga nani. Wala mo kuwan ko yung bulis ko lang dito. Emergency medicine. Okay. Dili ka sulod? Okay. Rescuer mo. Kasi ka na si Kuya nagdalag ano, medicine kit mo ng ano, sa ano sila, ambulance ilang dala. Okay. Kasi mo ambulance yan, dili ka sul. Okay. Grabe na gid kayawa ang mga niap ang sumuko sa naman. May kapakumutan yung mga nawa. So yun know, itong ano dito ganap ay merong ano, taga emergency. Papasok sila yan ambulance. So, ibig sabihin merong ano doon, merong nangailangan ng ano, emergency response sa loob. Kaso nga lang itong ano ng bidik ay hindi makakapasok, no. Not allowed to enter. Pinalabas sa ibang media, iba po yung pinalabas sa ibang media, babayas po, lalo na yung Gmail. Nagkapaw na ng bako. So yun na nga sabi ni ma'am kanina, no, ulitin, balikan natin si ma'am na yun na nga, parang harmless naman talagang mga taga KOJC, walang armas, walang baril, hindi marunong mga rate, basta wala silang ano, wala silang trained paano magkaroon ng ano, paano i-defense ang sarili, no, wala silang self-defense, hindi sila marunong mga martial arts, hindi sila, wala silang mga weapon, wala silang mga baril, ano, dasalan talaga. Tapos yung kailang mga ano, yung mga oppressor na kung tawagin, so yung mga kapulisan, may ano sila, may mga shield. Full battle gears ang mga kapulisan laban sa mga full-time workers, worshippers ng KOJC compound na mga babae, bata, matatanda, karamihan. So, di makapasok ang ano, ambulance. So, okay lang ang ambulance hindi makapasok as long as makapasok din ang medic sana, pero hindi sila makapasok. SPNC pala. Yan o, SPNC, Southern Philippines Medical Center. Yan, di makapasok ang mga medics. Dapat mag-serve, bubaran mo. Di ba kaadlaw, pagkaadlaw, nakatarungan mo pala. 911. Ano na petsa na. Yung pasyente doon sa loob, wala na. Nagingalo na yun. Tapos ang tagal-tagal nila pinasok. Emergency na nga. Tora dito, oh, guys, ayan mo. Nagmakausap, nanghangyo. Makiusap yung doon sa loob.
Ayan. So kita mo, na makiusap yun, napapasok na sila. Ito pala yung ano, senaryo na hindi natin makikita sa mainstream media. Oo. Hindi ko alam ha kung may papakita sa mainstream media na may naghihingalo sa loob. Tapos yung mga medics coming from Southern SPMC, no? Southern Philippines Medical Center. Hindi makakapasok. Okay lang yung ambulansya, okay na yun, no? Okay lang yun na di makapasok ang ambulansya, pero sana ang mga medics. May ano doon, ma'am, sa loob? Oh, may mga marami kasing treat sa loob. So ito, maaaring hindi ito ipapalabas sa mainstream media. Kasi napanood ko kanina, ano lang, may 5 pulis doon na nasugatan. So iwan ko lang yung mga mga members na yun na namatay. Sugatan, walang pulis na sugatan. Meron nakita kanina eh sa GMA. Anyway, so yun na nga, oh. Itong scenario na to dito, maaaring hindi ito ipapalabas sa mga mainstream media. Alam mo, kanina po hindi ako dito. Kaya nga, oh, sugatan na yung mga pulis. Hindi man lumalaban ng mga hindi totoo. Ito na yun. Hindi lumalaban ng mga tao. Sila ang nanakit. Taga na pala sa SPNC. Ano? SPNC. Ano? Ito si Sir, ito. SPNC yung ano. Taga sa SPMC. Oh, yun oh, di sila pinapapasok. So wala, mamatay na yung nasa loob. Kapasok na lang kami kasama. Buti naman, oh. Buti naman pala, oh. Tandaan ninyo, wala kayong tapat pinadala yung mga high risk nyo. Kami mga lumal dito, yung pinagpaitan. Sana kasi Balik kayo yung ano ma'am, galing sa loob, tapos nung nakalabas na, hindi na pwede pumasok ulit. Yun, no? So may mga ano sila, may mga ano dito, mga nag-aantay, no? O ibig sabihin parang gustong kumustahin ang mga anak nila, mga kapatid, mga kamag-anakan, no? Sa loob ng compound. Pero yun, wala silang update, wala silang balita kung kumusta na yung mga kamag-anakan nilang naiwan sa loob. Kasi nga hindi na nga sila allowed pumasok. Kasi nga sabi nila itong compound ng QOGC ay occupied, ay ibig ko sabihin parang na-invade na, no? Parang pinasok na. Tinake over na ng take over, parang tama ba yung term na take over? Invade na lang siguro, pinasok na, no? Pinasok na ng may mga doon na natutulog, nagpapahinga. Tsaka meron akong narinig kanina na may naghahasa daw sa loob. Dalawa. Narinig. Iwan ko lang kung napansin nyo kanina sa ating video. Kasi alam niyo naman, random lang yung natin kanina, walang basta tuloy-tuloy lang ang ating camera rolls. Camera roll. wala kayong justisya, wala kayong batas. So halo-halo yung mga tao rito. Yung iba mga residente lang din dito sa lugar, malapit. Nakikiosyoso na lang, nagmamasid. Mga naka-short ahay, gaya sa atin, naka-short lang tayo, naka-chinilas. Nayasyoso, no? Nakikimasid. So time check ulit tayo dito. It's 8:23 ng gabi. So atras pa tayo dito. So siyempre may mga civilian, no? Pag I assume ito yung mga lang din talaga, no? Mga outsiders, non-members. Lungsod ng Davao, ambulance, 911 emergency. So, ito ating pangkasalukuyang ganap sa vicinity ng Kingdom of Jesus Christ compound.
Hindi na tayo makakapunta doon sa may tulay kasi nga ano na, naka-block na. Kung makapasok man tayo doon, hindi na tayo makalabas. Siyempre. So ito yung ano, exit ng Davao International Airport. So naka-lock. Pero doon sa kabila naman, gumana pa naman, ibig sabihin na open. So parang naging ano na siya, two-way. Exit and entrance na yung area doon sa kabila. Ambulance 911. Uy, nanay, birds day nga ginahimos para yung samal. Wala pa naman. So ito yung ano, pinaka safe place, no, na maaaring hindi ka matrap or maipit sa gulo kung mangyari man magagagulo. Yun, ano, okay na tayo dito. So sana ay nakapaghatid ako sa inyo, no, ng exclusive and raw footage sa kaganapan dito sa Kingdom of Jesus Christ area. Okay, paalam na ho tayo and ingats. May drone na. So malamang sa ano yan, PNP. Kasi di ka naman pwede magpalipad ng drone dito kapag ka, ano ka, ordinary citizen kasi malapit sa airport. So yan ay pinag ano yan, kumbaga ang tawag nito, permitted, no, by CAAPA. Asan na yan? Wala na. Anyway, so yun, thank you for watching. Ano masasabi nyo dito sa mga nagiging ano natin, content and topics.